Mapayapang tinalakay sa Municipal Council ng Bayan ng Aborlan noong nakaraang linggo ang usapin kaugnay sa pagpapatayo ng sow breeder farm project ng isang kumpanya para sa mga baboy. Ang proyekto ay matatagpuan sa Barangay Kabigaan, Aborlan, Palawan na ang layunin ay makapagbigay at makapag-produce ng quality na karne ng baboy sa murang halaga hindi lamang sa bayan ng Aborlan kundi para sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya ito po ay isang malaking investment para sa bayan ng Aborlan na panalangin po natin bilang official po ng bayan ng Aborlan na hindi lang sana ito dito magsisimula. Marami pang investment ang pumasok sa bayan ng Aborlan para sa ikagaganda ng buhay ng ating mga kababayan po dito sa bayan ng Aborlan. PCPF to produce good breed and to sell it to our hog raiser to have superior breed ng baboy. Ipinaliwanag naman ng kumpanya na mahigpit ang kanilang gagawing security measures para sa lahat kasama na ang mga hayop at mga tao upang maiwasan ang mga hindi inaasang pangyayari katulad na lamang ng posibleng pagpasok ng African Swine Flu o ASF dahil manggagaling ang mga biik at mga baboy sa South Cotabato kung saan green status ang lugar na ibig sabihin ay ASF free o walang naitalang kaso ng African Swine Flu at ligtas ibiyahe sa lalawigan ng Palawan. Actually, talagang ito ay isang napakalaking tulong para sa mga taga-Aborlan. Although nandun yung agam-agam na magkaroon ng African Swine Fever, pero naniniwala po ako na mismo yung investor ay puprotektahan po nila yung daang milyon na in-invest nila dito sa bayan ng Aborlan. So napakaswerte ng bayan ng Aborlan na dito napili ng WTA ang kanilang proyekto. Malaking tulong para sa mga kapatid naming mga ITs na doon din mismo naninirahan sa Barangay Kabigaan at mga karating barangay. Samantala, maliban sa mga hog raisers at upang mas makatulong rin sa mga magsasaka, kaya naman hinihikayat din nila na magtanim din ng mga corn at cassava ang mga magsasaka para sa kanila na bibilhin ng kumpanya ang pagkain ng mga baboy. Broiler, chicken broiler, kailangan po namin ng raw material. Kasi po, kung kami ay mag-i-import pa galing Maynila, tataas ang halaga ng cost. So, win-win po tayo lahat. Tayong mga farmer, we encourage you to plant corn and cassava, buwan-buwan. Ay kung yung 70%, 60% po ng feeds ay mais at cassava, eh hindi na po natin kailangan turuan ng mga taga-Aborlan at taga-Nara. Matagal na nilang alam paano sakahin ng mais at ang kasama. Ang layunin ng kumpanya ay matulungan ang mga magsasaka na makadagdag ng ibebentang produkto, magkaroon ng food security ang mga Palawenyo sa magandang kalidad ng karne at sa murang halaga lamang. Samantala, naging positibo rin ang Municipal Council sa pagpapatayo ng sow breeder farm project sa bayan ng Aborlan sa pangunguna ni Committee on Agriculture Chairman SB June Agustin at ni Vice Mayor Marvin Madeja. Negative or positive, but we are hopeful naman since backed up by scientific methods naman itong kanilang project. We are hoping na maging positive naman yung outcome. So, potential na maging magandang epekto nito sa kabuhayan ng bawat isa, sa ekonomiya ng mga barangay at saka ng buong bayan. So wala naman tayong tatanggaping mga programa kung alam natin hindi masusunod yung mga batas na dapat tuparin bago sila makapasok. Sisiguraduhin natin yung paperworks, yung pinangako nilang dapat nilang gawin bago ipasok yung biik, pagagawa lahat. Na hindi natin hahayaan mayroong isa doon na hindi matupad kasi nga ayaw natin magkaroon ng kahit na maliit na butas para mag-fail itong yung ating hanap buhay. Talagang malaking tulong ito, hindi lang doon sa mga mamamayan, kundi sa mga farmers po natin, na kung saan ay tataas ang demand ng mais, ng cassava, pwedeng mangyari, pati sorghum at saka soybean ay maging pangunahing pananim na rin namin dito sa bayan ng Aborlan. Yes, para sa mga kababayan po natin sa bayan ng Aborlan, salita naman ng ating mga investor na talagang yung biosecurity na gagawin nila ay napakahigpit para dito sa proyektong ito at according sa mga anak ni Sir William ay puprotektahan din nila yung ating mga hog growers na hindi maapektuhan kundi maging katuwang pa nila dito sa proyekto. Ano po? Bernard Bacaser, Basta Radyo, ibandera mo.